hyperthyroid since 2024 and today is April 2026. So, over 1 year and 4 months na ako nagtitake ng aking medication na PTU and sad to say ay nag-iisa na lang yung aking gamot. Yan. Isang piraso na lang as in. Ayan. So, para na lang to ngayon. Kaya lang, ang pinoproblema ko ay out of stock na kahit saan, wala ka nang mabibili na PTU. And nagpa-try na rin ako sa kapatid ko sa Maynila. Last 2 months ago pa yon, nakabili pa yon. Nakabili pa sila para sa akin ng isang bote. Ngayon ay wala na akong mahanap kahit saang Mercury, kahit saang lugar wala na. And based sa group na sinalihan ko ay nag-stop na daw ng pag-manufactured, yung manufacturer na mag-produce ng PTU. And sad to say, hindi pa ako nakakabalik sa aking endo. Kaya lang, ang iniisip ko kasi, pag bumalik ako sa kanya, ay baka bigyan niya ako ng Tapdin. Dati kasi, nag-Tapdin din ako, ay allergic ako sa Tapdin. So, hindi ko alam kung ano mangyayari. As in, allergic na kapag nakakainom ako ng gamot na yon ay nagpapantal ako. As in, malala. Halos hindi ako makatulog sa gabi. Ang dami kong mga pantal na pula-pula na sobrang kate. And, ayun, iniisip ko, ano kayang pwedeng, aside from Tapdin, ano kayang ibibigay niya sa akin, no? So, ang iniisip ko ngayon ay, dahil nga 1 year and 4 months na ako nag-take ng gamot na to, ay iniisip ko, 4 months ba? October, November, December, January, February, March, April. 6 months, 1 year and 6 months. So, dahil nga ay gusto ko siyang itry kasi dati ay October, ay sobrang payat ko. As in, umabot na ako na 47 kg nung na-diagnose ako na meron akong hyperthyroid. So, from 47, ngayon ay 59 kg na ako. As in, ang laki ng tinaba ko. I think, dahil nga siguro ay dahil sa gamot and gusto ko siyang itry na wala munang medication kasi wala naman na akong palpitation dahil nga iniiwasan ko yung mga bawal at hindi na ako babalik doon kasi alam ko naman na kapag nakainom ako ng kape or something na mga pagkain na merong caffeine like mga Coke kasi may caffeine yon, basta anything na food na merong caffeine ay talagang magpapalpitate ako kasi nga ay nararamdaman ko pa rin yung aking lalamunan medyo parang paos pag nagsasalita. So, yun talaga inisip ko na meron pa rin akong hyperthyroid and yung aking mata, yung kaliwa kong mata ay malaki pa rin. Ayan o, hindi pa rin sila pantay. And yung mga yung panginginig, wala na yun. Kasi nga I think dahil yun sa kapag nakakakain ako ng mga yung mga bawal, nagsisimula yung tremors na tinatawag, yung panginginig, yung pangangatog, ganon. So, alam ko naman na kung ano yung mga pagkain na bawal. So, hindi, hanggat maaari ay iniiwasan ko na yun para hindi bumalik yung aking mga sintomas. And yun lang, yung sa, kapag sa aircon, sobrang lamig, hindi ko siya kayang i-tolerate. As in, ramdam ko na nanginginig ako kapag sobra-sobra na sa lamig. Yun. At saka yung init. So, gusto ko siyang itry na wala muna akong medication. Let's see kung papayat ba ako kasi gusto ko din talagang pumayat kasi last time na hindi ko alam yun na meron na pala akong hyperthyroid na marami na nagsasabi sa akin na uy ang payat mo, bakit ganyan, parang iba yung pagkapayat mo. So doon lang ako nakaisip na pumunta ng doktor and meron din kasi akong pinatingin sa aking katawan and yon doon no nakita ako ng doktor, sabi merong something sa aking thyroid, sa aking dito sa aking leeg. So, doon ko lang din yun nalaman noong October 2024 na mayroong akong hyperthyroid. So, alam niyo na, kapag sinasasabihan na kayo na sobrang payat niyo na, hindi na normal ang pagkapayat niyo, ay magpatingin na kayo sa endocrinology or sa doktor, magtanong na kayo. Kasi baka mamaya meron na kayong hyperthyroid. Katulad ng sa akin. Actually, ngayon, medyo parang nararamdaman ko na meron pa rin pamamaga sa leeg ko. Ito yung part na to. Wala akong wala akong nodule, wala akong mga ganun. Ang akin ay toxic goiter lang. And nagpa-laboratory test ako and sasabihin ko sa inyo, wait lang. Nagpa-laboratory test ako ng March 2, 2026. Actually, hindi ko pa ito naipabalik sa doktor. So, ni-research ko na lang. Yung aking TSH ay 0.29. Yung normal range ay 0.40 hanggang 4.0. So, eto, mababa to. And yung aking T3 and T4 ay yung T3 ko ay 2.19. So, yung normal range ay 0.80 hanggang 2.10. And yung aking T4 ay 15.61. Ang taas nito. So yung aking result dito ay naka-indicate
na high. So, ang 15.61 yung aking result sa T4 and yung normal range ay 5.0 to 13.0. So, yun. As in, hyperthyroid pa rin ako. And, gusto ko lang siyang itry hanggang hindi pa ako nakakabalik sa doktor. Baka next month pa. Today, yung aking last day ng aking gamot, kung mabilis yung aking pagpayat. So, ibig sabihin, kapag pumayat ako, kasi as in talagang, ang bilis ng pagkapayat ko. Kasi nung last year, noong 2024 na na-diagnose ako nung October, mga July, natatandaan ko, August, September, mataba pa ako eh. Gulat na lang ako pagdating ng October. Ang payat-payat ko na, nag-47 na ako. Nakagawa pa nga ako ng video noon dito sa TikTok na parang naghihingalo na ako magsalita. Alam mo yun, yung hinang-hina kung magsalita. So, hindi ko alam, meron na pala akong hyperthyroid noon. So, yun. So, update ko kayo kung meron bang pagbabago sa aking kapag wala na akong medication. So, yun lang.